Yan guys, mga pambabae. Ang daming option para sa kanila. Mas maraming option na panlalaki. Pero itong nalusutan ko parang puro pambabae. Talaga. Yan na yun. Pero yatang Pinay dito. Dito sa gitna ng prato ng mga ano dito, crispy pata. Tapos mga longganisa ba yan or may mga chicken barbecue, isa pork barbecue. Sawadikap. Ayan guys, good mornings. Bali, it's my third day ngayon dito sa Bangkok, Thailand guys. And right now, nakapag-check-in na ako dito sa bagong hostel. Bali, nakapag-check-out na ako dun sa Silom, dun sa my Cube Hostel guys. Bali, yung pangalan ng bago kong hostel na titiran ay Bed 1 Block guys. And nakuha ko siya sa Agoda ng 3,900 something guys. And for 5 days akong mag-i-stay dito. And nasa loob na ako mismo ng hostel. And papakita ko lang ulit sa inyo kung ano yung itsura naman nung ano na to guys. Bali, malapit pala ito sa Ratchathani BTS station sa exit 3 guys. And malapit na lang siya nun. And ito, nakita nyo, meron siyang pahingaan dito. And yung nakuha ko pala is 10 kayong magsama-sama. And mix din siya guys, magkasama ang babae at lalaki. Yung katapat ng pahingaan nito is yung locker. Ayan. Ang kagandahan, na-assign ako sa second floor kaya mas mababa compared sa Cube Hostel na nasa 4th floor ako. Ayan siya guys. Ayan siya. Ayan, may AC din dyan. Ayan, malakas din siya guys. Tapos dito hindi pwede yung pagkain, pasok ng pagkain, tsaka bawal mag-smoke. So magpa-fine ka ng 2,000 baht. Meron yatang natutulog. So ito naman yung ano ko guys. Ayan, yung pinaka-kwarto ko, kararating ko lang actually. Akala ko wala sila at namamasyal kaya bigla ako nagulat. Tapos syempre mayroong keycard dito. Compared dun sa Cube Hostel, mas ano to guys, mas spacious. So mamaya na lang siguro ako mag-vlog kasi may natutulog pa. Mamaya na lang guys. Yun na yun nga guys, paglabas ng kwarto namin, makikita na natin agad yung shower room dito. So mayroon din siyang hot and water. Then may salamin dito, maliit lang siya no. So for ano na siya, boys and girls na siya. Then tapos dito sa area na to is yung bathroom. Ayan, may bidet din siya guys. And dito sa labas, ayan, pwede kayo maghilamos dito no? Parang powder room ba ang tawag dito. So hindi hiwalay yung CR ng babae at lalaki. Yun yung pinagkaiba dito dun sa Cube Hostel. Sa Cube Hostel kasi magkaiba yung CR ng babae at lalaki. So dito combination na siya. So kung sino yung mauna, siya yung unang gagamit. Doon kasi sa Cube Hostel merong 3 shower room tapos may 3 CR talaga mismo. And bababa na tayo at pumamasyal guys. Yan. So nasa second floor lang tayo. Yun naman yung advantage dito. Let's go. And ito yung area kung saan kami magbe-breakfast guys bukas. Yan. Yan yung itsura. Ayan yung kaharap ng ano namin guys, bed hostel no. Ayan yung Bed 1 Block Hostel kung saan ako titira ng 5 days. So maliit lang siya na space no. And may mga katabi siya. And gaya nga ng sabi ko, malapit lang sa Ratchathani BTS station. Ayan lang siya guys. So kakanan ka lang, nasa 10 meters away lang siya. And ma-access mo na yung iba't ibang ano dito, tourist part like Siam Paragon. Yan yung mga tourist spot na malapit dito. And syempre yung Pratunam guys, pwede nyo siyang lakarin and pwede rin kayo mag-taxi guys. And right now naglalakad lang ako
at hahanapin ko yung Prato ng Market guys, kasi bibili ako ng damit na gagamitin for tomorrow, kasi bukas mag-uumpisa yung Songkran Festival guys dito sa Thailand. Dito sa Ratchathani, ayan, sa taas yung Ratchathani Station. And dito may mga nagbebenta rin ng mga street foods like ganyan, no? Parang mga kikiam, fishbowl, and hotdog, no? And dito sa katabi niya may nagtitinda ng prutas. And dito, yan, no, advantage pa na mayroong convenience store na malapit, no? Yan. Dito maraming nakapila, oh. Parang ano yata to, crepe. Kung di ako nagkakamali, gumagawa ng crepe. And I'm back guys, and nandito na tayo ngayon sa Pratunam Market. Ayan, yung kahabaan niyan is yung Pratunam Market, no? So, pupunta tayo dyan para maghanap ng pwedeng isuot sa gaganaping Songkran Festival. Yung Songkran Festival kasi 3 days guys. Yung nadala ko lang na damit is pang 1 day lang. Ayan. Pag nakita nyo yan, tapos ito, diretsohin nyo, ito na yung pinaka-Prato ng market guys. And sobrang daming pwedeng pagpilian, no? Dito pa lang sa bungad. Ayan. At syempre, tuloy-tuloy lang tayo sa paglalakad. Ayan, medyo maingay kasi ang daming sasakyan na ano, no, kaliwat kanan. Ayan, yung mga tuk-tuk na yan. And dito may mga bag, tsinelas. Ayan, and mga pambabae, no. Nag-range siya ng 150, no. So mas makakamura ka kung ano siya, kung marami yung bibilihin mo. Katulad ng mga damit na to, yung isang peraso is 100 baht, pero pag tatlo siya, 250 baht siya. Ayan, no. 'Di ba? Parang magandang bilhin to, panregalo or souvenir, no. And may mga bag din dito. Same din dito sa mga bag na to. From 100 baht, pag tatlo yung bibili mo, 250 baht na siya. Ay, 250 baht lang siya. And hindi ito yung hinahanap natin, kasi hindi ito yung naaakma para dun sa Songkran Festival. Kasi kailangan nyo okay lang nabasahin. Yung mga ganito. Ganito yung mga hinahanap ko. Same lang din, no, yung price. So nag-uumpisa pa lang naman tayo, kaya baybayin natin, kumbaga halugugin natin, baka makakita pa tayo ng mas mura, no. Dito naman may mga salamin, ayan, 100 baht siya, pamporma. And mga bags 200 baht, may mga tagti 300 baht dyan. Ayan. Tapos may mga sleepers din dito, yan, 150 baht. Tapos dito sa kanan naman, ayan, mga pwedeng pagkain or mga street foods. Ayan siya, no? Of course, mangga. And dito may mga ganyan, ayan, maraming mga prutas. Yan, tagpo 40 baht lang yung mga juice nila dito. Dito sa gitna ng Pratunam Market, meron silang one food center dito o food court, no? Para just in case na magutom ka, pwede ka nang pumunta rito para kumain. Ayan, maraming mga option din naman na makikita dito. Ayan, merong mga ano dito, crispy pata, tapos mga longganisa ba yan, or mga hotdog, sausages, tapos mga pata, and yung mga prutas dito, mga fresh fruits. And syempre dito yung upuan, mga upuan. Tingin pa tayo kung ano yung mga pwedeng option na pwedeng kainin dito. Ayan, may mga mahilig din sa ano, isda. Tapos may mga dimsum din dyan. Talagang dito maano sila sa gulay, no? Ayan, oh. And dito yung pwesto, kung sakasakaling o-order dyan, dyan kakain guys. Pero as of now, dahil nagsisimula pa lang naman akong ano, libutin to, at saka yung pinakapakay ko talaga is bumili ng may susuot or damit. Ayan.
At dahil wala akong napili dun sa Pratunam Market guys, pumunta ako naman dito sa Pratunam City Complex na. So sa ibang side naman, and yung katapat niya is yung Pratunam Platinum Mall, Fashion Mall, no? Which is isa rin sa mga tourist spot din dito, no. And yan, pasukin natin. Palagay ko mas maraming option at mas maraming mura dito. Yan. Ayan guys, so. Katulad nito, mayroong tag 50 baht lang dito, kaso pang babae siya, no. And tuloy lang tayo sa paglakad. Tumingin kung anong pwedeng bilhin. Ayan. Usong-uso sa kanila yung ganyan, no. Sila yung nagpauso ng ganyan, yung parang may design na elephant, nasa 100 baht yung short na yon. Ayan. Parang dun sa pinaka-loob-looban niya mas maraming tao, kaya tingnan natin, baka mas maraming option at mas maraming mura dun sa loob. Dito marami rin naman. Ayan, kung ayaw makipagsiksikan, ayan, diba? Ayan guys, oh. Pratunam City Complex, yung pinaka ano na yan. Pwede rin pasukin yan, pero siguro dito na lang ako magtitingin sa labas. O pwede rin, no? Yung mga may hilig sa makulay na damit, ayan, tagi 80 baht lang yung ganyan. Ayan, oh. Usong-uso sa kanila yung ganyang style. Ayan. Dito tayo tumingin, baka may magustuhan. Ayan. Dito kahit pa paano mayroon tayong option na panlalaki, no? Kaya dito tayo titingin. Wala tayong napili doon, so hanap pa tayo ng iba. Pasok tayo dito guys. Dito medyo siksikan eh. Ayan. Ang daming pang babae, oh. May mga tag 50 baht. Ayan. Grabe. Parang apo din sa Angeles to, ah. Dito guys, dapat matyaga kang naglilibot kasi ang daming ang daming option na magaganda. And mura talaga. Yan. Meron yatang Pinay dito. Ayan guys, oh. Diba? Sabi nila pag daw sa looban mas mahal, unlike dito sa area na to mas mura daw. Siguro sila nakapunta na sila sa ibang area. Yan guys, oh. Mga pambabae, ang daming option para sa kanila. Yun lang, medyo mahirap makahanap or hindi ko pa nahahanap yung section ng mga panlalaki, no? Kumbaga, lusot lang ako ng lusot. Baka kung sakaling may mga section ng, kumbaga, mas maraming option na panlalaki. Pero itong nalusutan ko parang puro pambabae. Ayan. Kaya kung babae ka, parang matutokso kang maraming bilihin dito sa area na to. Ayan. Ayan, nakakita na naman tayo ng mga makukulay na damit. Ito nga, suot na ni ate. Meron din namang mga panlalaki dito. Yun nga lang kasi, hindi ko naman type yung ganitong damit. Ayan siya, oh. Ito maganda ito pag gamitin kapag ano, no? Pag pupunta ka sa mga beach. Pag kunyari magbuburakay ka o Siargao, yan yung mga suot mo, di ba? O ano, bumili kaya ako kahit isa lang. Hindi pa rin ako nakabili guys. Hindi ako nakabili dun sa ano kasi nakaharang yung sales lady. Parang ayaw magpabili. Kaya naman kakain muna ako kasi medyo nagutom tayo, no? Kukuha tayo nito. Curious kasi ako dun kasi parang utsurang longganisa sa atin. Yung parang longganisa is 25 baht tapos yung barbecue is 10 baht. So nasa 35 baht yung dalawang yun. And ito pa yung mga ibang option, no? May mga hotdog din sila. Tapos kikiam, fishball.
Yan yung mga binibenta niya. And dito pinapainit lang natin yung in-order ko. Tag-isa lang naman yung kinuha ko kasi gusto ko lang tikman. Ayan siya. Diba? Para magkaroon din ako ng energy sa paghahanap ng damit kasi medyo napagod na ako sa nakakalibot. Yeah. You know some more? Small bill? I give you some more, some more. Okay. Hinahanapan niya ako ng small bill. At ito na nga guys, no. Medyo may nakakatawang nangyari kasi nagbibigay ako ng 100 baht kasi 35 baht yung total nung binili ko. Ang problema, walang pamalit si ate. Ngayon pinababalik lang niya ako para bayaran yung ano ko sa kanya. So obligado pa akong ipabarya yung pera. So pumasok ako ngayon sa 7-Eleven para bumili ng tubig. And dito ko na siya ipapabarya para balikan ko na lang siya para mababarya siya. At para mabayaran ko na rin. Okay. And dito tayo kukuha ng tubig. So yung mga tubig dito nasa 12 baht. Actually mas makakamura ka kung malaki yung kukunin. Yan. Meron naman tagsi 6 baht yun na lang kukunin ko. Sana ma-change yung pera. Para lang mabaryahan yung 100 baht para balikan ko si ate. Ayan. Buti na lang dito sa 7-Eleven may siguradong ano sila no, barya. So babalikan ko lang yung kung saan ako bumili. Medyo nakakahiya. Ayan, dito lang naman siya, malapit lang din sa 7-Eleven. Buti na lang malapit lang. Ayan, ayan. Ayan. Hello. Ayan. Hindi ko muna kinain kasi hindi pa nga ako bayad. Nakakaya naman sa kanya. Thank you. Ayan. Pwede na natin kainin kasi bayad na tayo. Okay, ito yung pinakauna kong matitikman yung ano nila, no? Pinaka barbecue. Yung parang street barbecue nila. Ito siya guys, so ganito yung itsura niya. Maliit lang naman siya. Masarap siya. Kakaiba yung style ng pagka-barbecue niya, no? Parang ano ko yata is chicken barbecue, hindi siya pork barbecue. Grabe ang sarap. Kung 10 baht siya guys, bali sa Pinas, 17 pesos yung isa nito. Yung parang hindi mo na siya kailangan ng sausawan, templadong-templado na siya. Parang nakahawig sa tocino na less, sobrang less sa sugar. Ganun yung ano niya. Tapos napakalambot ng karne niya. Sarap. After nito, marami na tayong energy para magagilap ulit ng damit. Halos kasi yung mga nakikita ko yung mga makukulay. Yan ngayon, itong ano naman. Doon sa Silom area, guys, kung saan ako nanggaling, mayroong ganito na parang longganisa na talagang pinipilahan. Hindi ko na siya na-video. Asan talagang pinipilahan siya, hindi ko alam kung bakit. Ngayon, matitikman ko na siya for the first time. And dito ako sa Prato na market, binili.
Okay. Yung lasa niya guys, maasim. Hindi siya yung katulad sa atin na matamis. Pero ang alam ko, meron din tayong version ng ganito na pag ano is maasim. Pero longganisa siya guys. Longganisa na maasim. As in. Para sa akin masarap naman siya. Pero palagay ko sa mga bata, hindi nila gugustuhin yung ganito kasi mas nasanay na sila dun sa matatamis na longganisa. Tsaka yung ganitong klase ng longganisa, palagay ko hindi siya pang ulam, parang pang street food lang talaga siya. Tignan niyo itong katabi ko guys. Kahit dito sa Bangkok, Thailand, ayan, sobrang hilig nila sa chicharon. Ang lalaki oh. Diba? Tapos may area din na ang binebenta yung mga malalaking prawns. 150 baht siya. Parang 4 na piraso yata. Kung di ako nakagkakamali. Or 5. Ayan siya. Tsaka yung pusit. Tagpi 50 baht naman. Yung prawns na parang nasa 5 piraso, 150 baht. Parang isang piraso nasa 30 baht. Tapos may mga pusit, tag 100 baht naman siya. Price talaga pag sa mga seafoods, no? Ayan. Busog na tayo. Ready na tayo ulit maghalughog. Let's see tomorrow. Let's go! Halughog na ulit tayo guys. Kailangan talaga makabili tayo ng damit o tsaka short na isusuot para bukas. Grabe ang ganda sanang mamili ng mga bag dito, pampasalubog. Taga 100 baht lang. Ayan. Nagmahal na yung mga price ng Nagmahal na yung price ng mga water gun kasi bukas na nga. Ayun, palagay ko guys, nakapili na ako ng isang bibilin natin. Palagay ko, itong trend na to. Kasi hindi naman siya common. 100 baht daw siya. How much? 100 baht. Buy two ala. Buy two pila. Buy one 150. Oh, sorry. Minimum to up 200 baht. Okay. Eh, nakabili na ako guys. Dito sa store ako bumili, no? So, medyo nagulat lang ako kaya nawala ako bigla. Kasi, akala ko 100 baht yung pero kailangan pala bumili ka ng dalawa muna bago mo pwedeng mabili ng 100. Kung isa lang bibili mo, so 150 baht siya. So, since 3 days naman nga yung Songkran Festival, ginawa ko ng dalawa kasi may isa pa naman ako sa bahay. So, kompleto na yung isusuot ko for 3 days, no? Ang kulang pa pala is short. Kailangan ko pa ng short. So, maghahanap pa tayo ng short. Ayan siya. Yan, nakabili na rin ako ng short, guys. Dito ko siya binili. Hindi ko na video kasi kanina napagbawalan ako. Baka pagbawalan din ako eh. Dalawang short ang binili ko. Tag 50 baht lang ang isa. So, gagamitin lang naman natin para bukas. Kaya hindi na ako namili nung masyadong mamahalin. And dito, ang dami pa ring option, no? Ayan. No? So, dahil tapos na ang pakay natin, guys, uuwi na tayo niyan. Nakakuha ako ng 2 damit and 2 short para gagamitin sa Songkran Festival.
And I'm back guys. Akala nyo umuwi na ako no, dahil nabili ko na yung kailangan ko. Hindi pa, medyo nagkaroon lang ako ng free time. Naglibot-libot pa rin ako. Pero nagulat ako, inabot ako ng bago mag 6 o'clock. And ganito pala ang mangyayari. Ayan, nag-set up na sila dyan. So mas marami palang option pag ganitong paggabi na no, para ano na nga talaga, Pratunam Night Market. Kanina bakante yung gitna na to, pero now nag-set up na sila and mas marami ng option na mapipili no. So kung pupunta kayo dito, I think mas gugustuhin yung pumunta rito ng paggabi na kasi mas maraming option. Unlike pag umaga, limited lang. Yan na yan. Mas marami na talaga. Kanina hirap na hirap akong maghanap ng mga panlalaki, but this time ang dami na. Yan. Diba? As in lumusot-lusot pa ako kanina doon sa mga kanto-kanto, pero ngayon nasa gitna na sila ng daan. And syempre papakita ko sa inyo, baka sakaling maligaw kayo dito at magkaroon kayo ng idea kung ano yung mga nakikita pag ganitong mga oras. Ayan, diba? Yun no, lumitaw na yung mga pamorma para sa mga panlalaki. Ayan no. And dito may mga gadget din. Pero kanina wala kang makitang mga ganyan. Yung mga ganito ba guys, yung mga presyo, yung mga polong ganito, naglalaro ng 150 pataas. Wala akong nakikitang 100 baht no. Yung pinaka pants, yun yung merong 100 baht. And yung pinakamurang nakita ko is 90 baht. Yan na yan. Meron pa dito kahabaan nito. So, ang recommend ko sa inyo, pupunta kayo ng mga ganitong oras, mga bandang 5 o'clock no. Nagsiset up na sila ng 6 o'clock. Yan. Mas marami kayong option, mas marami yung pagpipilian. Kung iyahambing ko itong Pratunam Market guys, para siyang divisorya sa atin kasi mas marami kang bibilin, mas malaki yung madi-discount mo. Unlike yung pa isa-isa, mas mahal mo silang mabibili. Kumbaga bultuhan yung pagbili dito guys, para mas makamura ka. Usually kung makakuha ng 100 baht na price, it's either tatlo pataas na item yung bibili mo dapat sa kanila. Pero kung hindi, bali yung nasa 150 baht lagi ang per piece. Yan. And dito, sa side na to, ayan, mga street foods naman, dun sa side na yun. And syempre yung bidang-bida ngayon, yung water gun no? Yung pinakamurang nakita ko as of now is 150 baht. Pero yung nakita ko dati sa Silom Complex is nasa 100 baht no? Pero ngayon nagtaas na siya, tumaas na siya ng 50 baht. And mas tataas pa yan bukas kasi bukas na yung pinaka Songkran Festival guys. Ayan. And naglibot pa nga ako sa ibang part ng Pratunam guys. And na-surprise ako na paggabi pala is mas buhay na buhay itong Pratunam Market no. And as you can see, ganyan, may mga design pang ganyan. Ayan no. Diba? Grabe. Parang mas malilibang kayo kung bandang hapon na kayo at magpagabi na dito sa mismong Pratunam Market kaysa yung maaga kayo no. Kasi parang kapag umaga napaka bland or yung walang masyadong dating, pero pag gabi ang ganda niya. Ayan, di ba? Tapos ang dami-dami pa talagang option, na mas maraming option kayong mabibili compared sa masyadong maaga. Ayan, tingnan nyo guys dito, banda rito. Ayan, ang dami guys. Kanina wala pa yung mga yan, tapos ngayon mailaw na rin siya. Tapos dito sa area na to is food court no. Kaya hindi rin kayo magugutom pag pumunta kayo na dito sa Pratunam Market guys. Ayun no, ganda. Ayan. Gusto ko lang ipakita sa inyo to kasi para magkaroon kayo ng idea kung ano ba yung time na dapat kayong pumunta sa Pratunam Market guys. And dahil tapos na rin yung
mission ko na makakuha ng isusot ko for the Songkran Festival. Diyan ko na rin tatapusin itong vlog na to guys, no? Kung nagustuhan nyo itong vlog na to, please do like, share, and subscribe sa aking channel, and ring nyo na rin yung bell button para updated kayo sa mga gagawin kong vlog dito sa Bangkok, Thailand guys. And that's it for today guys. Bye!